Magandang umaga po mga kamangyan, happy farming. Ngayon ay nandito na naman tayo sa ating babuyan. At kanina nga lang ay nagpakain tayo ng ating mga alagang mga baboy. Pero may napansin tayo sa ating isang biik habang nagpapakain tayo ng ating mga biik. Dahil hindi po kumakain ang isang alaga natin na biik. Ayan po mga kamangyan, humihiwalay siya sa kanyang mga kasama. At kahit itaboy natin para lumapit at makisabay sa pagkain ay hindi talaga siya pumupunta. Ayaw niyang kumain. Kaya inayaan lang muna natin at inobserbahan. Ngayon ay napansin natin na nakamukmuk lang siya sa isang gilid at nanginginig yung katawan niya. Ang tingin natin ay may lagnat ang ating alagang biik. Kaya agad po tayong kumuha ng suka. Ito mga kamangyan. Yan, suka ng niyog. Ito muna ang i-apply natin. Hindi muna tayo magbibigay ng gamot sa kanya. Kapag hindi po nag-epekto ang suka, saka naman tayo magbibigay ng gamot sa ating biik. Mga kamangyan, hulihin muna natin ang ating alagang biik para malagyan na ng suka. Pero bago natin siya hulihin ay kailangan may ibigay tayong pagkain para madali natin siyang mahuli. Ayan mga kamangyan, nalagyan na natin ng suka. At ngayon ay obserbahan natin. Titingnan natin kung kakain na siya mamaya. Ayan, ayan siya mga kamangyan. Sana naman ay kumain na ito mamaya. Malamig kasi ang panahon dito sa aming lugar mga kamangyan. Dahil lagi nang umuulan. At nababasa rin sila ng tilamsik ng ulan. At malakas din ang hangin dito mga kamangyan. Ang temperatura ay malamig talaga. Kinakabahan rin tayo mga kamangyan dahil sa ESF. Ang mga baboy dito sa aming lugar ay nauubos na. Yung ibang nag-aalaga ay namatayan na rin ng baboy. Kahit yung kapitbahay namin ay naubos na rin ang kanyang mga baboy. Ang baboy niya ay 5, tapos sa 5 isang buntis. Naubos rin lahat dahil hindi na kumakain kaya pinakatay niya na. Sana naman ay hindi ASF ang tumama dito sa ating isang biik mga kamangyan. Kaya obserbahan muna natin itong ating alagang biik. Kung talagang matamlay pa siya ay dadalhin natin siya dun sa dating kulungan. At doon natin siya gagamutin para hindi naman mahawa itong ibang mga biik na kasama niya sa kulungan. Mga kamangyan, 3 oras nga ang nakalipas ay napag-isipan natin na ililipat na lang natin siya ng kulungan. Doon sa dating kulungan ng ating mga baboy natin siya ilalagay para hindi mahawa itong kanyang mga kasama. Bago natin siya hulihin ay ganun pa rin ang ating gagawin. Magbibigay muna tayo ng pagkain nila. Ayan mga kamangyan. Pero ayaw nang lumapit ng biik na may sakit. Nadala na yata nung hinuli natin siya kanina. Ayaw na talagang lumapit mga kamangyan. Kaya huhulihin na lang natin ito.
Ayan, nahuli na natin mga kamangyan. Kahit masama ang pakiramdam ng biik ay mabilis pa rin tumakbo. Ilalagay na natin sa sako para dalhin dun sa dating kulungan ng mga baboy. Ayan, dito na lang muna natin ikukulong ang biik na may sakit para mailayo dun sa mga kasama niya habang ginagamot siya natin. Binigyan rin siya natin ng Madrid de Agua para subukan natin kung kakain siya. Ayan, titingnan niya natin kung kakainin nga niya. Kinain niya mga kamangyan. Pero pakonti-konti lang ang kanyang pagkain. Hindi niya nakinain ang ating binigay na Madrid de Agua mga kamangyan. Mataas kasi ang kanyang lagnat. Mainit ang kanyang katawan. Bibigyan na lang natin siya ng gamot mga kamangyan, ng pang anti-lagnat para humupa ang kanyang lagnat. At pupunasan ulit natin siya ng suka. Isang oras nga ang lumipas mga kamangyan ay sinubukan ulit natin siyang pakainin. With feeding ang binigay natin sa kanya na pagkain dahil sanay siya sa with feeding. Matakaw naman itong alaga nating biik. Pero ayaw niyang kumain ng with feeding. Kaya sinubukan natin ang tuyo lang na ipanamay kaunting feeds. At kumain naman siya mga kamangyan. Yun nga lang, kapag nabasa na ng tubig ang ipanamay kaunting feeds ay hindi niya na kinakain. Yung tuyo lang ang kanyang kinakain. Kumuha rin tayo ng ipil-ipil at binigyan rin natin siya. Sana ay makarecover itong ating alagang biik dahil sayang naman kung mamamatay ito. At agad din nating binalikan ang ating mga baboy mga kamangyan at nilagyan natin ng cover ang kanilang kulungan dahil malakas ang hangin ay kailangan may cover ang kanilang kulungan. Nilagyan natin ng sako, tinahi lang natin. Wala pa kasi tayong budget mga kamangyan, kaya hindi na tayo bumili ng sakulin. Nasa 1,000 plus rin kasi ang presyo ng isang roll ng sakulin. Ilalaan na lang natin yun para sa pagkain ng ating mga alagang baboy. Tuloy pa rin naman mga kamangyan ang pag-spray natin ng crudo o diesel dito sa kulungan ng ating mga baboy. At bukod sa pag-spray natin sa loob ng kanilang kulungan, ay inisprayan rin natin ang sako na ating inilagay na pangharang para hindi mawala ang amoy ng crudo o diesel na ating nilalagay. Lumalayo kasi ang langaw at lamok kapag naaamoy ang crudo, kaya kailangan nating sprayan din itong sako na ating inilagay sa kanilang kulungan. Pati itong ating mga biik ay ganun din ang ating ginagawa. Malalakas naman sila mga kamangyan. Yung isang biik lang talaga natin ang tinamaan ng sakit. Hindi natin alam kung dahil nga ba sa napabayaan natin na hindi nalagyan sila ng harang simula nang mailagay sila dito sa bago nilang kulungan. Sana naman ay wala nang magkasakit sa ating mga alagang baboy at sana makarecover pa ang biik na may sakit. Pagkatapos nating sprayan ng crudo ang kulungan ng ating mga baboy, ay saka ako nagbibigay ng merienda sa ating mga baboy mga kamangyan.
para hindi naman mga muy krudo ang binibigyan nating pangmerienda sa kanila. Sa sunod na video ko ay update ko kayo mga kamangyan sa ating biik na may sakit. Sana naman ay makarecover na para hindi naman tayo ma-stress dito sa ating mga alaga. Hanggang dito na lang mga kamangyan. Paki-like and subscribe naman ang ating channel para lagi ngayong updated sa mga susunod na video na aking gagawin. Maraming salamat. Bye-bye.